Parang na-curious kasi siya na nalaman niya na Lozano yung last name ko. Baka naman coincidence lang yan, Han. Napakaraming Lozano sa Pilipinas. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko sasabihin sa mga pulis na may kinalaman kayo sa pagtakip sa akin. Wala. Palalabasin ko si Shaira may gawa ng lahat. Hindi pa rin kita pakakawalan. Nakahinom lang ako, pero hindi pa sira ulo ko. Kung papayagan ulit kita sa buhay ni Billy, ano bang garantiya mo sa akin na hindi na magbabago yung isip mo at tatalikuran mo siya? I promise. I will never hurt Billy again. Naisip ko kasi na mas magiging masaya si Billy kung magkakayo sila ng nanay niya. Which means ako na mag-aalaga kay Billy. Ba't ang pangit? Ana. Nanta na. At teka, bakit mo yung tinapon sa sahig? Excuse me. Ano yan? Ano yan? Para kay Billy to, ano ka ba? Kamalma ka nga. Mas maganda naman kasi. Yung sa'yo kasi patay na, lanta na, ang pangit. Oh, ganda. Mas Ganda. magugustuhan niya, I'm sure. Mas magugustuhan ni Billy. Ma'am, may bisita kayo. Si Sir Jordan po. Oh, si Daddy. Daddy, Baby, I missed you po. I miss you more. Christy, Jordan. this for you. Thank you po, Daddy. Hindi lang yun. Isa pa akong surpresa sa'yo. Ano Alam mo po ba, maka-attend ka na sa wedding ko. Oh, bakit nak? Ayaw mo na ba umattend sa wedding ko? Baka po kasi pagalitan na naman ako ni Mami Shai if I go. Baby, huwag kang mag-alala. Your mommy Shaira is very, very sorry na napagalitan ka niya. Nagsabi pa niya sa akin, never na niyang ulitin yon. Tsaka anak, nandun si Daddy. Okay? Walang aaway sa'yo doon. And I will protect you no matter what. Promise po. Yes, I promise. Pupunta din po ba si Baby Junior? Yes, nandun si Baby Junior. Miss ko na po kasi siya eh. Ay, dinrowing ko nga po pala siya. Wait, kukunin ko lang po sa room ko. Sige na. Salamat, Christia. Thank you for making this possible. Wala yun, Jordan. Kaya maupo na tayo. Ate Meldy, pasuyo naman ng merienda rin. Please. Yes po. Thank you. Kamusta pala si Billy? Maayos naman. Gumagaling na rin siya sa awa ng Diyos. Si Jeff. Kamusta na si Jeff? May balita ba? Thank you. Salamat. Salamat, Meldy. Yan pa rin. Sorry, Jordan, ha? Alam ba ni Shaira na nagpunta ka dito ngayon? Alam naman niya. Upset pa rin ba siya na pinagbawalan ko siyang sumama sa mga supervised parental visits? In-explain ko naman kay Shaira. Mas mabuti na yung ganito. Iwas gulo. Mukhang na-gets naman niya. And besides, preoccupied din ngayon yun eh. Upcoming wedding, tapos bumalik siya sa trabaho. Talaga. Isa na ba siya ngayon nagtatrabaho? Same pa rin sa dati, pero Bellissima Hotel na yung pangalan. Kinuha siyang events manager nung bago may-ari. Talaga? Iba na yung may-ari ng hotel? Oo, recently lang. Hannah Rodriguez, pangalan ng bago may-ari. Hindi naman familiar sa akin. Miss Eunice? Alam niyo po ba kung nasa office na si H&R? May thank you gift po sana ko for her. Oh, I'm sorry, but she hasn't arrived yet. Dumiretso kasi siya sa hospital para dalawan yung daughter niya. Oh, really?
Hindi ko alam na may pamilya na pala siya. Well, actually, she just recently reconnected with her long-lost daughter. Nakakaawa nga yung anak ni H&R kasi nabiktima ng hit and run. Alam niyo po ba kung ano yung name ng anak niya? Magpapadala din sana ako ng Get Well Soon flowers. Oh, that's really sweet of you, Miss Shaira. I believe her daughter's name is Billy. Today, magkakondak ako ng assessment para ma-determine ang phonetic inventory ni Billy. Itetest ko ang ability ng pasyente to imitate various sounds. Hi, Billy. Ako si Ate Rona. Meron akong ginawang game sa'yo. Huwag ka mag-alala, madali lang to. Gagayahin mo lang ang bibig ko. Okay, sumunod ka lang. Ready ka na ba? Okay, game, Billy. Gayahin mo lang ako, ha? Pagdidikitin mo lang ang lips mo and then relax your jaw. Pagkatapos nun, breathe through your nose para makakreate ng sound. You understand na? You wanna try? Okay, deep breath. Paano daw kalat? Can you show her? Breathe through your nose para makakreate ka ng sound. Like this. You wanna try na? Okay, make a sound. You can do it. You can do it, anak. Okay? Try again. Isa pa. Okay, isa pa. Hana, baka dapat pagpahingayin na muna natin si Billy. Huwag natin siyang i-pressure, baka ma-overwhelm yung bata. Paano siya magpo-progress kung hindi siya mag-exert ng effort? Gusto ko lang naman kasi iwasan na hindi ma-frustrate si Belly. Baka kasi mamaya mas mawalan siya ng gana na mag-therapy, di ba? Ayaw natin yun. Ayaw natin siyang ma-stress. With all due respect, I think the speech pathologist knows what she's doing, so wag na lang tayo makialam. Also, can you not teach me how to parent my daughter? Ginagawa ko lang naman kasi alam kong kaya niya. Hindi, okay. Yan. Mauna na lang ako. Papahangin na ako sa labas kasi mukhang alam na naman ni Hana lahat ng ginagawa niya. Christy, sandali lang. Okay lang. Anak. Okay, anak, let's try again. Try mo yan, anak, okay? Anak? Okay. Bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo naman pinamukha kay Christy na ikaw ang tunay na nanay ni Billy? Tumutulong na naman yung tao dahil may malasakit siya sa anak natin. Bakit? Hindi ko kasalanan na offend siya. Pinupush ko lang naman si Billy kasi alam kong kaya niya. It's not my fault that she thinks our daughter is weak. Shaira, pumalma ka nga. Huwag mong pagdiskatahan yung pagkain. Malay mo naman, biktima lang din ng hit and run yung anak ni H&R. Tingin mo ba nagkataon din na Billy din yung pangalan ng anak niya? Eh, paano yung sinabi niya sa akin ng interview ko? Remember, ang sabi niya, may kakilala din siyang Lozano yung apelyido. Okay, fine. Baka nga talagang isang tao sila. Pero, di ba taga-bundok yung... Di ba terorista sa bundok yung kapatid? So, paano naman niya naanakan yung napakasosyal at napakayaman nating boss? Ewan ko, Leslie, wala na akong pakialam doon. Wala na akong planong halongkatin pa yung past nila. I'm worried for myself. Paano ko makakapagtrabaho ng maayos knowing na anak ni H&R si Billy? Paano ko malaman ng boss natin yung ginawa ko? Han? Ano yun? Ba't takot ka malaman ng boss mo?
Gusto ko sana malaman, ano ba yung kasalanan na nagawa mo sa bago mong boss kay Mama Ana? Yes, Han, I screwed up. Napagsabay ko yung dalawang event dun sa function hall. Medyo nangangapa pa kasi ako, kakabalik ko lang sa trabaho eh. Pero nagawa na namin ng paraan ni Leslie, di ba? Oo, Jordan. Kinausap na lang namin yung client na lumipat sa pool deck. Oo, ayun. Natatakot lang ako na baka pagalitan kasi ako. Kaya sinasabi ko kay Leslie na baka pwedeng huwag na lang namin sabihin. Alam mo, Han, may iwasan mo rin yung mga ganyang pagkakamali. Once you get settled in sa bago mong trabaho, Ikaw pa. Christy! Kausa, anong ginagawa mo rito? Hindi pa po kasi tapos yung therapy ni Billy. Pero naisip ko nang alis na lang ako doon. Baka ano pang masabi o magawa ko dun sa Hana na yun eh. Halika, maupo ka nga. Anong nangyari? Kausa, alam ko naman po kasi na siya talaga ang tunay na ina ni Billy. Alam ko yun. Pero kung umasta kasi siya, parang siya lang nakakaalam kung anong makakabuti kay Billy. Kailan lang ba siya dumating? Gano'n niya ba kakilala si Billy? Minsan kasi, Kausa, kapag mas pinapwersa mo yung tao, pag mas dinidikdik mo yung bata, mas lalo silang panghihinaan, mawawala ng gana. Ang dapat mong gawin, bumalik ka doon, tapos sabihin mo sa kanilang lahat kung ano yung sinabi mo sa akin. Alam mo, ikaw, teacher ka eh. Mas may karanasan ka sa pagtuturo. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Tsaka, huwag kang papatalo dun kay Hana. Hindi ko mo siya ang tunay na ina ni Billy, mas may karapatan siya. Dahil naging nanay ka na rin naman ni Billy, hindi ba? At malapit na kayong ikasal ni Leon. So magiging legal ka na. Dapat ipaglaban mo ang lugar mo sa buhay ng mag-ama. Halika na. Halika na. Salamat ka sa akin. makinig ka mabuti sa akin, Hana. Pumayag ako na magkaayos kayo ng anak natin. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggalan mo ng karapatan si Christy bilang pangalawang magulang. Makinig ka. Kung ayaw mong tanggalan kita ng karapatan dito, huwag na wag mong babastusin si Christy. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Oh my God, she's doing it! Anak? Oh my God, ang galing mo. I know you could do it. Anak? She could do it, I told you. Anak? Ayan, sige. Sige pa, ayan. Yes, anak. Laban na mo. Good Ayos ka na, girl. ayan. I'm so proud of you. I know you Ayan, could do ayos ka na. Sige. it. Mother's always right. Ang galing mo, anak. I'm so happy. Good girl, good girl. We're so proud of you, anak. Christy? Sandali lang, anak, ha? Wait, where are you going? Hindi pa tapos yung therapy niya. Dali, tatawagin ko lang si Christy, sasabihin ko sa kanya yung magandang balita. Ano mo na yun? Kung sana siyang babalik. Ana, kailangan nandito siya. Sigurado kong gaganahan niya si Billy kapag nandito siya. Sige na. Tuloy natin. Sige, Billy, ituloy natin.
Kausa? Nakita mo ba si Christy? Kaalis lang. Ba't umalis? Sandali lang ho. Christy! Christy! Ba't aalis ka na? Hindi ka man lang nagpapaalam sa amin. Pasensya na, bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Text sana kita para inform ka. Ganun ba? Alika, hati na kita baka kung anong pang mangyari sa'yo. Hindi na, wag na, okay lang. Christy naman bakit ayaw mo? Hindi na okay na kasi naghihintay sa akin si Nonette sa baba. Tsaka hindi pa naman tapos yung therapy ni Billy. Baka hinihintay ka na rin ni Hannah na bumalik. Christy, alika na, ako na. Hindi, okay lang. Sige, mauna na, Kalian. Hindi ko alam na may pamilya na pala siya. Well, actually, she just recently reconnected with her long-lost daughter. Nakakaawa nga yung anak ni HNR kasi nabiktima ng hit and run. I believe her daughter's name is Billy. Sino ka bang talaga, Hannah Rodriguez? Ikaw nga ba ang nanay ni Billy? Paano kayo nagkaroon ng connection kay Leon? Han? Ano ginagawa mo? Ba't gising ka pa? Ang dami ko kasi nainom na coffee kanina. Nagpapaantok lang ako. Yan yung new boss mo, di ba? Di ko alam na gano'n pala siya gusto makilala. Hindi naman. Curious lang ako, Han. Yeah, pero yung pagre-research na yan, pwede mo naman yan gawin bukas. The fact na ginagawa mo ngayon, ibig sabihin may importanteng rason ba't gusto mo siya makilala. And why not? Hindi naman siguro masama kung sisip-sip ako sa kanya ng konti, di ba? Siyempre gusto ko magpa-good shot sa kanya, malay mo. Ma-promote ako sa future. Sige na. Enough about this. Let's go upstairs na. Let's go to sleep. Kamusta sa hotel natin? Is everything okay? Yes, everything's all right po, HNR. We actually have a 90% occupancy since the news of the takeover. That's a 25% year-to-year increase. That's really good. How's your daughter po, if I may ask? She's okay. Actually, nagkaroon siya ng magandang progress kanina sa speech therapy niya. So, that's really good. Sana nga magtuloy-tuloy yung paggaling niya. That's good po. And speaking of Billy, I actually made a file regarding her investigation. Kindly click on it na lang po. Nagsend na kasi ng initial report yung private investigator natin. And makikita niyo po dyan yung CCTV footage na binigay ng store owner sa mga pulis natin. Pina-examine ng tauhan natin sa isang video expert. And may nakita pong signs na na-tamper or na-splice yung video exactly at the moment na nabangga ng kotse si Billy. Well, sabihin mo sa private investigator na kailangan niya malaman kung nasan yung original video at kung sino nagpa-tamper nun. Kung kailangan na bayaran natin, then do it. Kailangan talaga natin malaman kung anong nangyari sa anak ko. Noted po, HNR. Christy. Ma. Thank you, Ma. Kasi naman, bakit hindi mo kausapin si Leon? Ay paalam mo sa kanya na nasaktan ka sa nakita mo. Ma, ano naman pong sasabihin ko sa kanya? Na nagselos ako, na nainggit ako kasi nakita ko sila parang isang masayang pamilya, tapos panggulo lang ako. Oo. Bakit hindi? Those are valid feelings, anak.
Dapat malaman ni Leon na hindi mo na nararamdaman na nabibigyan ka ng halaga, na nae-etsepwera ka na lang. Ma, to be fair, wala naman po kasing kasalanan si Leon. Ang si Hana lang naman ang nagpaparamdam sa akin na parang wala akong karapatan pagdating kay Billy. Tanggap ko naman, Ma, siya yung tunay na ina. Siya yung mas may karapatan pagdating kay Billy. Pero sana wag naman niya akong i-isolate, di ba? Kasi mahal na mahal ko na rin yung bata. Tsaka parang ang tunay ko ng anak nga. Okay, I understand you. Kaya the more na dapat kumilos ka. Anak, kung wala kang gagawin at hahayaan mo lang si Hana na i-sideline ka, baka isang araw, malaman mo na lang na wala ka ng puwang sa buhay ni Billy and even Leon. Hahayaan mo ba yan? Hahayaan mo ba silang mawala sa'yo? Cause maraming salamat talaga na kumbinsi mo tong si Oliver para mag-therapy para kay Billy, ha? Ano ka ba? Para ka namang others niyan. Nabanggit mo rin kasi sa akin na kailangan na ni Billy ng occupational therapist para makagalaw na ng maayos ulit. Oo naisip ko tuloy na kausapin na si Oliver. Maraming pasyente to pero willing na willing naman tumulong. Di ba, friend? Oo naman. Aside lang. Sure ka. Hindi talaga, Oliver. Halika na yan. Dito yung kwarto ni Billy para makilala na rin niya si Oliver. Close open po natin, ma'am, yung right and left hand po natin. Kung kaya po. And try to squeeze this ball po para ma-practice din po yung grip po natin, ma'am. Alright. Oh, Christy. Good you're here. Nag-start na yung occupational therapy ni Billy. Leon, di ba sinabi ko na sa'yo na meron akong nahanap na occupational therapist kay Billy? Ano to? Eh, hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko eh. Tapos hindi ko naman inaasahan na may kinuha na itong therapist. Don't worry. Si John naman yung pinakamagaling sa field niya. I mean, Billy's in good hands. Cause, ayos lang. Aalis na lang kami ni Oliver. Okay lang. Diyan lang kayo, Kaz, ha? Huwag muna kayong malis. Ayusin ko to. Leon, hindi mo ba alam na nag-cancel pa to ng mga pasyente para lang ma-accommodate niya si Billy? Yun ba yung problema? It's no problem. Bayaran ko na lang yung araw mo, sir. Magkano ba yung rate mo? Alam mo, Hana, hindi naman kasi pera yung problema. May kasunduan kami ni Leon. Kaya dapat inaalam mo muna yung mga bagay-bagay bago ka nagdedesisyon ng sarili mo. Hindi yung pupunta ako dito, tapos malalaman ko na lang, nagbago na lahat. Sorry, Christy. Hindi ko kasi alam na kailangan pala magpaalam ng tunay na nanay tungkol sa anak niya. I didn't know. Sana. Tama na. Sige na, ako nung hihingi ng paumanin sa inyo. Donette, pasensya ka na sa abala. Pasensya na, pare ha. Yun na nga, nakakuha na nga kasi si Hana ng therapist eh. Mas mabuti siguro kung ipagpatuloy na lang namin ito. Christy. Okay. Tara na, Kaz. Tara na, Oliver. Alam mo naman kasi, gawa-gawa ng sariling plano eh. Kaz, pasensya na talaga, Oliver, Huwag mo nang alalahanin, please. Ako na bahala dito kay Oliver. Magsasamgyup na lang kami. Gutok na. Mauna na kami, Christy. Get well soon na lang sa future stepdaughter. Salamat. Okay ka lang dito. Okay lang. Mauna na kayo. Sige na. Enjoy niyo na yung samgyup. Sige. Sige. Salamat. Just call me. I will. Christy. Dali lang. Ano? Galit ka ba sa akin?
Sana naman huwag na natin pagtalunan yung lituhan na nangyari. Para kay Billy naman yun eh. Ha? Ngayon, okay lang naman kasi yun. Walang problema sa akin na may nakuhang bagong therapist, si Hana. Okay nga yun, di ba? Expert. Nasasama lang naman kasi ng loob ko yung nagdesisyon na tayo, tapos pagdating ko dito, mabibigla ako na binago na. Kasi nga, tinatawagan kita, hindi ka naman sumasagot sa akin. Hindi naman kasi ito yung unang beses, Leon eh. Umpisa pa lang, kala ko pareho tayo ng kinatatayuan pagdating kay Hana. Na hindi muna natin siya papapasukin sa buhay ni Billy. Kasi nga, di ba, diskumpiyado tayo sa ugali niya. O tapos magugulat ako, okay na pala kayo, okay ka na sa kanya. Mula nung dumating yan si Hana, pakiramdam ko para na akong outsider. Parang pinagsisiksikan ko na yung sarili ko. Hindi naman totoo yan. Huwag mo isipin yan, ha? Lola, yun kasi, yun yung nararamdaman ko. Pakiramdam ko si Hana na lang yung laging tama, siya na lang yung lagi mong pinakikinggan. Kaya para wala na lang problema, ako na lang yung aatras. Okay? Ako na lang. Sandali, Christy, sandali lang. Huwag na, Leon. Huwag mo nang ipilit. Okay? Kaya mo na ako. Okay na. Okay na. Christy, Ma? nagluto ako ng sopas. Opo. Dalhan mo si Billy, ha? Soft diet pa siya, hindi ba? Ma, hindi kasi ako dadalaw ngayon kay Billy. Ito di yung araw ng supervised visit ni Jordan para kay Tori. Oh, ano ba? Pwede naman ako magbantay sa apo ko. Unless, may ibang dahilan kung bakit ayaw mong pumunta sa ospital. Hello po. Daddy! Magandang hapon, no? Okay. Christy, sakto lang ba yung dating ko? Okay lang. Oh, anak, anong gusto mong gawin natin today? Gusto mong mag-painting or computer games? Pwede po ba tayo mag-park? Okay na po ba, Mami? Sa akin, walang problema. Pero syempre, tatanungin natin ang mama mo. Mami, please. Punta na po tayo sa park. Magpa-play lang po ako. Sige, anak. Sige na. Magdamit ka na. Magpalit ka na ng ano mo. Get dressed. Tulungan ko na magbihis to. Sige pa, Ma. Jordan, sige po ka. Salamat. Balik ako. Sabihan ko lang si Ate Melly pagtimpla ka ng kape. Ano na yan? Kausa, hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako kinakausap ni Christy. Mukha akong nagtatampo siya sa akin dahil mas pinaboran ko si Hana kaysa sa kanya dahil doon sa therapist ni Billy. Alam mo, tingin ko, hindi lang yan ang dahilan kung bakit nagtatampo sa'yo si Christy. Ano ang ibig niyo sabihin? May isang beses kasi, nakita kayo ni Christy eh. Para kayong isang masayang pamilya. Si Billy, si Hana, tsaka ikaw. Pero hindi niya sinabi sa'yo yun, ha? Kasi iniisip niya, baka nga raw isipin mo na parang palalakihin niya ang isang maliit na bagay, hindi ba? Pero kung ako yun, sasamaan loob ko. Kasi parang natabunan na ang lahat ng mga efforts niya. Lahat ng ginawa niya para kay Billy. Kausa, hindi naman ho ganun yung kaso. Malaking tulong sa akin, sa amin si Christy. Sa kanya nga ako humuhugot ng lakas para matapos ko lahat ng problema ko, malagpasan ko lahat ng problema ko. Kaso nga, hindi yun ang dating. Iba ang dating kay Christy. Magmula nang dumating si Hana, ang feeling niya, parang nabaliwala na siya. Kasi ang lakas pa naman ng personalidad ni Hana, hindi ba? At pakiramdam niya, yung lahat ng efforts niya, hindi na na-appreciate. Ano ang dapat mong gawin? Gusto ko naman patunayan na mali yung iniisip niya.
Aba, edi puntahan mo. Ngayon. Suyuin mo. Huwag kang mag-alala kay Billy. Kami na ang bahala ni Quago kay Billy. Ayusin mo na muna yung problema ninyo ni Christy. Salamat, Weldy. Ma, magandang araw ho. Leon, anong ginagawa mo dito? Nandyan ho ba si Christy? Gusto ko lang kung sana siya makausap. Wala siya dito. Ngayon kasi yung araw ng dalaw ni Jordan, kaya dinala nila si Tori sa park. Girl, buti, hindi ka masyadong busy ngayon sa wedding preparations. Saan tayo pupunta? Mag-shopping ba tayo? Gusto ko rin sana magpa-spa tsaka magpa-salon din tayo. Basta gusto ko today mag-unwind tayo. Stress na stress? Sino ba namang hindi may stress? Malamang mo ba naman na yung nanay na nasagasaan mo, post mo na ngayon? Ewan ko ba. Ay. Girl, ayokong makadagdag sa stress mo, pero di ba sila Jordan? Mami, pwede po ba ako maglaro doon sa slide? Sige, basta huwag kang lalayo masyado, ha? Sige po. Dito lang kami ni Daddy Jordan mo. Ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jordan. Ang lalim kasi na iniisip mo eh. May problema ba, Christy? Okay lang ako, Jordan. Huwag mo na akong intindihin. Alam mo, ang tagal na kitang kilala. Kahit papaano alam ko kapag may dinadamdam ka. Anong problema? Nandito naman ako, pwede mong kausapin. Alam po, awkward na magkwento ka sa akin dahil sa mga nangyari. Pero baka pwede mo isipin na isa akong stranger na hindi mo kilala. Di ba mas madaling magbuga ng sama ng loob sa taong hindi mo kilala? Kasi pakikinggan ka lang niya, hindi ka niya i-judge. That's what I'm gonna do. Dito lang ako, papakinggan kita. Bumalik na kasi yung biological mom ni baby. Akala kasi naming lahat na patay na siya nung nakarang 15 taon. Pero buhay pa pala siya. Kaya yun, sila ngayon yung nagbabantay kay Billy sa ospital. At saka sila ni Leon ngayon yung nagde-desisyon para sa mga treatment ni Billy. Parang parehas pala yung sitwasyon natin before sa nangyayari sa'yo. Parehas kayo nag-a-attempt na bumalik sa buhay ng anak ninyo. Kaya lang, ngayon kasi ako na yung nasa pwesto ni Shaira eh. Shaira, ba't tayo magpunta dito? Di ba bawal to? Di ba hindi ka na-allowed sa supervised visits kay Tori? Minsan lang yung ganitong pagkakataon, Leslie. Gusto kong makita ko anong ginagawa nila kapag wala ko, kaya sumunod ka na sa pakiramdam ko, walan ako ng karapatan. Kasi yun yung masakit, Jordan. Kasi hindi naman siya naiba sa akin.
tunay na anak ang turing ko kay Billy. Yun yung masakit eh. Alam mo, Christy, gets kita. Masakit talaga sa pakiramdam pag parang wala ka nang say sa anak mo. Ganyan mismo yung naramdaman ko nung binawala mo si Tori na pumunta sa kasal ko. Pero tingnan mo nangyari. At the end of the day, napag-uusapan naman lahat eh. Ngayon, okay na. Kaya wag na wag ka mawawalan ng pag-asa. Dahil naniniwala ako, magiging okay din ang lahat sa inyo ni Leon, pati sa nanay ni Billy. Okay? Kung sana lang. Ilabas mo lang yun, ha? Hindi, nandito ako. Hindi kita iyon. Leon, Jordan! Teka lang! Teka lang! Sa'yo mo si Christy! Mali ka naman na iniisip eh! Huwag niyo akong gawing tanga! Leon, ano ba? Tama na! Tumigil na kayo! Ano ba? Huwag niyo nang gawin yan! Tama na, Leon! Jordan! Jordan! Leon! Tama na! Layo mo na kasi si Christy! Dumi ng utak mo eh! Ako ba madumi utak ka yan? Ako? Ha? Hoy! Tama na, Leon! Ano ba? Tuntalin mo na! Tuntalin mo na! Tumigil na kayo! Ano ba? Magpapatayan ba kayong dalawa? Tama na! Tama na! Jordan! Tati Jordan! Tito Leon, please stop na po. Anak! I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi mo dapat ito nakikita. Tama na! Halika na, Jordan. Malis na tayo. Malis na tayo. Let's go! I'm sorry. Sorry. Binayaran ko na po yung store owner para magsalita. Namin naman po niya na in-edit niya po yung CCTV video. Where is the original video? Na-retrieve ko na po yung hard drive. Corrupted na po yung original file. Kaya nakahanap po ako ng isang video expert para ma-recover po yung file. Kaso matatagal na po paggawa nun eh. Eh, what about yung nag-utos na gawin yun na i-edit yung video? Did you identify them? Ang sabi po ng store owner, may babae po nagbayad sa kanya pero hindi po niya nakilala. Paano niya hindi nakilala? Po negative ma'am eh. Hindi po ma-recognize yung mukha, naka-shades po kasi. Kung nag-usap sila, kaya... So what are you saying, tapos na yung investigation? Hindi ako papayag, okay? Kailangan natin malaman kung sino gumawa nito sa anak ko. Find more leads. Leslie, pasensya ka na. Hindi na matutuloy yung lakad natin. Pwede bang kumuha ka na lang ng taxi? Sa susunod na lang tayo umalis. Kunin mo na yung gamit mo. Girl, seryoso ba? Pagkukumitin mo ko? Kaloka, fine. That's the reason kung bakit sobrang excited mo pag bibisitahin mo si Tori, ha? Kasi nagbabanding kayong dalawa ng ex mo? Ano naman yung pinagsasabi mo, Shai? Huwag ka mag-deny-deny sa akin. I saw it with my two eyes. Nagyayakapan kayong dalawa ni Christy. And you guys are having a moment. Hindi kami nagmo-moment ni Christy. Oo, niyakap ko siya. But it was only a friendly gesture. May pinagdadaanan yung tao eh. Kino-comfort ko lang siya bilang kaibigan. Talaga? Friendly gesture? Yan yung excuse mo, Jordan? Talaga ba?
Pwede ba wag mo akong gawing tanga? Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko na kung hindi kami agad umabot ni Leon, baka kung saan pa napunta yung buwisit na friendly gesture mong yakap-yakap. Sinabi ko na sa'yo lahat ng totoo. Ngayon, kung ayaw mo maniwala, wala na ako magagawa. Isipin mo na kung ano gusto mong isipin. Wala kami ginagawang masama. Jordan, sandali. Jordan, mag-usap tayo. Ma, pasuyo naman po kay Tori pakisamahan sa kwarto. Mag-uusap lang po kami ni Leon. Alright. Come on. At ganyan yung tsura mo. Opo, Ma. Ha? You tired? Alam mo, Leon, hindi mo na dapat sinugod si Jordan. Alam mo namang nandun si Tori. Gusto mo matrauma ulit yung bata? Eh, nang dalam yung paningin ko nung nakita ko kayo magkayakap ni Jordan eh. Kasalanan ko pa ba yun na makita yun ni Tori? Okay, fine. Inaamin ko. Pagkakamali din ako. Hindi ko na dapat pinaabot sa ganun. Pero sana kasi inalam mo muna yung buong kwento. Dinadamayan lang naman ako ng tao eh. Kasi masama yung loob ko. Dahil may pinagdadaanan ako. Oy, bakit siya kinausap mo? Hindi ako. Tayo yung ikakasal. Kung may problema ka, ako kausapin mo. Kung nagtatampo ka sa akin, bakit hindi si mama mo kausapin mo? Bakit hindi sunod? Kahit hindi nga si Meldy kausapin mo eh. Bakit siya ang pinili mo? Kasi Leon, hindi ko naman pinili si Jordan eh. Nagkataon lang, siya yung nandoon. Hindi ko na kinaya sumabog na yung dibdib ko. Sama-sama na ng loob ko. Walang ibang kahulugan yung yakap na yun. Dinadamayan niya lang ako. Oh, kung sa'yo walang kahulugan yun, sa kanya meron. Tuwang-tuwa siya nung niyayakap ka niya. May mali siya yun sa kanya. Naiintindihan mo ba yun? At sinasamantala niya lahat na kailangan mo kanina. Sige, Leon. Sige, yan paniwalaan mo. Wala naman akong mababago dyan sa pag-iisip mo, di ba? Okay, fine. Mag-usap na lang tayo ulit kapag handa ka na at bukas na yung isip mo. Meldy, pakiatid nga si Leon sa gate. Ma, naawa na talaga ako kay Tori. Awa yung bata eh. Baka mamaya maka-apekto na naman yung nakita niyang away ni na Jordan at Leon sa kanya. Don't worry, kinausap ko na siya kanina. And I assured her na hindi niya kasalanan. At inaayos na ng mga matatanda kung ano man yung gulo para hindi na mangyari ulit. Ma, maraming salamat talaga. Eh, sa tingin ko kasi hindi talaga tama yung ginawa ni Leon eh. Leon naman? Ano ba yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Sabi ko, puntahan mo si Christy. Makipag-ayos ka. Hindi yung gumawa ka pa ng gulo. Sabi ko, ayusin mo para wag na lumala yung tampuan ninyo. Pausa. Ano bang gusto mo gawin ko? Tumunga nga lang habang magkayakap si Chrissy sa si Jordan. Minado naman din ako, ma. May pagkukulang din ako. Hindi ko na dapat hinayaan na magyakap pa kami ni Jordan para hindi na sana umabot sa gulo. Wala naman akong dapat sisihin sa inyong dalawa ni Leon. Pareho kayong may punto. Naiintindihan ko kung ano yung naramdaman mo na you were so vulnerable and emotional at the time and nung nag-offer ng comfort si Jordan, hindi ka na makatanggi. Okay lang naman na sitahin mo eh. Sana, binigyan mo ng pagkakataon si Christy magpaliwanag. Tama naman siya eh. Isa pa, hindi mo man lang naisip kung ano ang epekto ng ikinilos mo kay Tori. Ngayon, hindi ko rin naman masisisi din si Leon kasi syempre pag nakita niya yung mahal niya na may yumayakap na ibang lalaki,
anong iisipin niya, di ba? So, syempre, mai-insecure din yun. Magsiselos din yun. Kaya kung ako nga ang tatanungin, anak, dapat talaga pag-usapan nyo na ni Leon ang mga bagay-bagay. Not only kung ano yung nangyari nitong bago, kundi yung mga past issues nyo pa rin. Ang dami. Para magkaintindihan na kayo. Kasi kung papatagalin nyo pa yan, baka magresulta pa yan na masira ang relasyon nyo. And you don't want that, huh? So, better do something about it. Wala na, Kausin. Nangyari na eh. Wala na akong magagawa doon. Meron ka pang magagawa. Punta mo si Christy. Sabihin mo nagsisisi ka na hindi mo na uulitin yun. Sabihin mo sa kanya na hindi mo na gagamitin uli yung init ng ulo mo. Uy. Oh. Oh, ayan. In-orderan na kita. Nasaan na nga pala si Jordan? Hindi ba siya sasabay magmerienda sa atin? Hindi pa ba tapos yung event niyo? Tutulong pa daw siya sa staff niya sa pag-ayos sa pag-egres. Excuse niya lang yun. Hanggang ngayon, nagtatampo pa rin siya sa akin dahil sa away namin sa park. Ikaw naman kasi, kung kailan malapit na yung kasal nyo, saan mo pa inaaway yung jowa mo? Sana, nagtimpi ka na lang para wala kayong problema ni Jordan, di ba? Hindi ko kasalanan kung bakit kami nag-aaway ngayon, Leslie. Kasalanan to na malanding Christy na yun. Kapal na mukha niya. Langya siya, pati sa public lalandiin niya yung fiancé ko. Para-paraan. Girl, kumalma ka nga. Okay? Paano kayo magkakabati ni Jordan kung ganyan ka? Bismod ka na naman. You need to relax, okay? Mag-focus ka na lang sa wedding preparations nyo. Hindi nga ako makapag-focus kahit saan. Hanggang ngayon, nagpa-flashback pa rin sa akin yung yakapan nilang dalawa ng fiancé ko. Para akong tinotorture. Hindi ako papayag ng ganito. I have to do something about this. Hindi ako papayag nang hindi ako makakaganti sa malanding Christy na yun. Christy mo. Hi, Billy. Hi, anak. Kuha mo. Sige, salamat. Basta ka, anak, ha? I miss you. Okay lang yan. Relax ka lang. Diyan ka lang, diyan ka lang. Oh, nasan sila yun? Tinawag siya nung nanay ni Billy kanina. May importante daw silang pag-uusapan. Baka nasa lobby sila. Ganun ba? Anak, balik ako agad, ha? Hanapin ko lang yung tatalian mo. Kausapin ko lang siya saglit, ha? Kuwago, kung ako na bahala dito. sige, kung may kailangan na, touch mo ako. Sige, sige. Umamin yung store owner na tampered yung CCTV video na binigay sa atin. Sabi niya babae daw yung nag-utos sa kanya na gumawa nun. Pero hindi niya na daw maalala yung babae. You know, I have a suspicion na yun yung gumawa nito sa anak natin. Would you happen to know anyone? Do you know the girl? Leon, I know you. Meron ka bang nakaaway na gumanti sa'yo ng ganito? Dahil ikaw na yung meron para gumawa nun. Dahil takot kang malaman ni Christy na nalaman ni Billy. Stop it! Hahanapin ko yung hayop na yun. Tugo yung kamay mo. Naayos niya. Akin na. Let me do it. Ngayon, hindi ka naman mag-isa sa laban na to. Sabay natin hahanapan ng hustisya ang anak natin. Hindi ko papabayaan si Billy. Alam ko lang hindi mo siya papabayaan. Pero kailangan ko mahanap yun. Dahil hindi ko kaya makita yung anak ko nahihirapan habang pakalat-kalat yun. Akin na yung kamay ko. Akin na. Akin na. Akin na. May nagpabago na. Ngayon. Christy?
Pacheck ko pa sa doktor. Hindi kailangan. Kailangan ko sabi si Christy. Christy, sandali lang mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Yung pagiging sweet ninyo doon ni Hana sa loob? Ano, may holding hands pa? Yon? Sandali, ano sinasabi mo? Ano holding? Nagdudugo yung kamay ko. Nililinis niya. Oo, sweet naman yan. Nililinis niya para sa'yo. Alagang-alaga ka sa kanya. Mukha pang ini-enjoy mo pa nga yung pag-asikaso niya sa'yo eh. Christy naman, wag mo naman bigyan ng mali siya yung ginagawa niya sa akin. Ah, wow! Pag ikaw, walang mali siya. Pero nung niyakap ako ni Jordan para damayan niya ako, yon pwede nating bigyan ng meaning, no? Kasi nga, iba yung sa inyo ni Jordan. Iba yung sa inyo ni Jordan. Yung yakapan yung dalawa, yung nakita akong yun, may pinanghuhugutan yun eh. At alam ko may nararamdaman ka pa para sa kanya. Teka, Leon, tama ba yung naririnig ko? Tingin mo hindi pa ako nakakamove on kay Jordan? O bakit? Mali ba yung sinasabi ko? Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Chapter closed na yun. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Kasi hindi ako tanga. Hindi ako manhead. Alam ko may nararamdaman ka pa para kay Jordan. So, ibig sabihin, kapag sinasabi ko sa'yo na wala na akong nararamdaman sa kanya, pakiramdam mo na niloloko lang kita? Yun ba? Kasi Leon, simula nung naging tayo, wala akong ibang ginawa kundi magpakatotoo sa'yo. Nung sinagot kita at pumayag ako na magpakasal tayo, wala akong ginawa ni minsan di kita niloko. Pero hindi ko na alam eh. Ayaw mong maniwala. Hindi ko na alam kung paano kita haharapin. Siguro dapat pag-isipan na natin kung itutuloy pa natin yung kasal o hindi. Sige na. Tama na. Tama na. Pag-usapan na lang natin. Hindi. Ayoko Sige na, pasensya na. Pasensya na pag-usapan. kung problema. Uuwi na lang muna ako kasi baka mamaya may masabi pa tayo sa isa't isa na pagsisisihan natin. Please. Ha? Christy. Huwag na. Uuwi na ako. Bigyan mo muna ako ng space. Please. Please. Leon, is everything okay? Ayoko muna mag-usap. Huwag na muna kayo. Nag-away ba kayo ni Christy tungkol sa akin? Gusto mo kausapin ko siya? Baka makatulong ako. Huwag ka na makialam sa amin dalawa. Problema namin to. Okay, just tell me if I can be of any help. Sige. Pero gusto ko muna mag-isip eh. Akala ko talaga magkakaayos na kami ni Leon, ma. Pero parang mas gumulo lang eh. Ayoko na rin sanang tumagal yung tampuhan. Kaso sakit kasi nung nangyari kanina. Naintindihan naman kita, anak. Pero, did you try seeing it from the other side? Like, malay mo, talaga lang tinulungan siya ni Hana dahil nasaktan si Leon. Baka ganun talaga nangyari. Siguro nga, ma. Sige, bigyan ko na lang siya ng benefit of the doubt. Pero ma, kasi hindi naman yun yung kinasasama ng loob ko. Then what? Paano ba naman? Kasi hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Leon na si Jordan pa rin yung laman ng puso ko. Pinagdududahan pa rin niya na minamahal ko siya, May. Ano bang dapat kong gawin, ma? Dapat ko bang patunayan yung sarili ko sa kanya? Kulang pa ba yung napatawad ko siya tapos nakalimutan ko na lahat ng ginawa niya sa akin noon? Ma,
Andito na nga ako sa tabi niya eh. Kung kailan nasa lowest point siya ng buhay niya, na may pinagdadaanan sila ni Billy. Kulang pa ba yun? Ang dapat niyong gawin, mag-usap kayo. Ayusin niyo tong mga problema ninyo. Anak, sayang naman yung mga challenges na nalagpasan niyo ng relasyon ninyo. If you will allow these things to ruin your relationship. Ewan ko, paano ba kami magpapakasal nila yun kung hanggang ngayon di pala buo yung tiwala niya sa akin? May kailangan ka ba, anak? Nag-aalala ka ba na malungkot si tatay mo? Ikaw mag-alala, anak. Medyo madami-dami lang ako pinagdadaanan ngayon. Gawi kasi kami nila ni Christy mo. Hindi ko kasi maiwasan na magselos ako dun sa asawa niya kay Jordan. Mali ba yun? Hindi ko maiwasan na magalit, magselos tuwing nagkikita sila dahil na kay Tori. Mali ba yung nararamdaman ko yun, anak? Sige na. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Pinaglala pa kita. Ano ba ito? Tatay mo talaga, oo. Sige na, ayos na yan. Ayos na yan. Huwag ka na mag-alala, ha? Huwag ka na mag-alala. Sige na. Maayos namin ito na natin, Christy. Sigurado ako maayos namin ito na natin, Christy mo. Sa akin siya, o sa akin siya. Huy, Kaz, pwede bang umiti ka naman muna? Sige, kapag nahipang ka ng hangin, maging permanent na Biyernes Santo yung mukha mo. Gusto mo? Una, sorry na. Pasensya na. Kasi naman, hindi ko pa matanggal sa isip ko yung tampuhan namin ni Leon eh. Wala. Stuck pa rin siya dito. I know. Eh, kaya nga kita sinama dito, di ba? We're going to bond, we're going to relax and enjoy para gumanda yung mood mo, okay? Saan ba kasi ito? Ano ba to? Hirap i-surprise! It's an upscale salon na lagi kong nakikita sa social media. And I thought, we should get a makeover. Sabi kasi nila, magagaling yung hair and makeup artists nito. So, I thought we should give it a try. And I'm sure, pagkatapos mong maayusan, tatalbugan mo yung hana na umaaligid kay Leo. Diba? Pero hindi mangyayari kung malate tayo. Kaya tara na. Tara na! Okay, let's try it. Let's try it. Hey, Jordan. Oh, Tony. Salamat, pwede ka. Kahit biglaan. Ako ba naman, Jordan? Para ka namang ibang tao. Alam mo namang matagal mo na akong abogado. Kaibigan na rin tayo at marami na tayong pinagsamahan. Kaya kung ano man ang kailangan mo, magsabi ka lang. Nabasa mo kung ano nasa isip ko, attorney, ah. Sa totoo lang, hingi sana ako ng pabor sa'yo. Alam mo naman na yung wedding ko, malapit-lapit na, di ba? Ginawa ko na rin lahat ng pwedeng gawin para mapahanap, mapakontak kay kapatid ko para makapag-ayos kami. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang paramdam. Wala rin kasi yung ibang pamilya dito, ibang kaibigan na malalapitan. For me, attorney, ikaw na yung malapit mong kaibigan. Okay lang ba kung ikaw maging best man ko? Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo naman, bakit hindi? Parang nga akong pinaglalaro ng tadhana eh. Nagawan ko nga ng paraan yung kay Tori. Pero si Jeff naman, wala pa rin. Wala akong best man. Cheer up, Jordan. I'm here for you. It would be my honor na maging best man.
Salamat, attorney. Order tayo. Ayan. Hi! You must be Miss Shaira Lozano. Ah, yes. By the way, I'm Dion. Ako nga pala yung hair and makeup artist na nirecommend ni Denise, yung wedding planner mo. Yeah. Anyways, welcome to Elite Styles. Oh, thank you. Actually, ang dami ko nga nabasa online na good reviews about your salon. Pero, pwede ba na kayo na lang yung kunin ko for my wedding? Well, in that case, we'll have a test makeup today. Okay. Nice. Sit here. Girl, look. Nandito yung public enemy number 1. Oh my God! Akala ko no pets allowed here. Bakit may nakapasok na ahas? Uy, wag lang yung walk yung pagupitan mo ha. Pabawasan mo ng konti yung kalandian mo. Excuse me. Akala ko ba balik trabaho ka na, Shaira? Ba't ang dami pa ring oras para mang-stalk sa akin? Excuse me, hindi kita ini-stalk, no? Nandito ako para magpa-test makeup for my wedding. Okay lang. Ba't di mo na lang kainin yung makeup imbes na ipalagay sa mukha mo nang sa ganon gumanda yung kalooban mo? Ma'am, gusto niyo bang umipat na lang ng buwan? Hindi, okay lang ako dito, Dion. Ewan ko lang sa iba dyan kung okay lang sa kanila na meron silang katabi na mas maganda at mas hot kesa sa kanila. Alam mo, Shaira, ang tunay na maganda napapansin, hindi nagpapapansin. Sabi ko na nga ba, kapag nandito si Christy, syempre, nandito rin yung sidekick/bodyguard niya. Pero at least hindi ako parang tuta na sunod-sunuran kay Shaira. In fairness, no? Ang dami pa rin buhok. Kala ko kasi naubos nung sinaburutan ka last time. Ikaw, hindi ka pa ba nakapustiso? Ilang ngipin nga ba yung nabungi sa'yo nung pinapatok ko yung muso mo nung huli? Smile! So tell me, Christy, para kanino ka ba nagpapaganda? Para kay Leon ba yan o para sa fiancé ko? Huwag mo nga akong itulad sa'yo. Wala akong kailangan i-impress. Papaganda ako para sa sarili ko. Talaga lang, ha? May supervised visit na naman si Jordan this weekend. So tell me, how do you plan na landiin yung fiancé ko? Yakap lang ba? Just like what happened before? O gusto mong i-level up? Dagdagan mo na ng kiss. O gusto mo magbahay-bahayan pa kayong dalawa pero hindi nyo na isama si Tori? Shaira, ang galing mo talaga mag-imbento ng kwento. Pwedeng-pwede ka na magsulat ng teleserye, pero dapat yata pumunta ka ng simbahan, mangumpisal ka kay Father, kasi alam mo, requirement yon sa kasal. Tapos, masampal ka niya para naman maalog yung utak mo, mawala yung pagka-negatibo mo at masamang pag-iisip mo. Sa ganun, kahit papaano, maging deserving ka naman sa mapapangasawa mo. So sinasabi mo hindi ako deserving kay Jordan? Sa bibig mo yan nanggaling, di sa akin. At sino ang deserving? Ikaw? Christy, past tense ka na. Endo na kayo. Ako na ang future ni Jordan. Ako na ang forever niya. Okay, congrats! Good for you, di ba? Pero parang paulit-ulit na kasi ako sa'yo, Shaira. Wala akong interes na sulutin niyang mapapangasawa mo. Ayusin mo yung ugali mo. Huwag kang nagpapauto sa mga fake news o magtotroll ng babash. Kasi kahit walang third party, sigurado iiwanan ka kung hindi ka magbabago ng ugali. Ikukulitin ko kaya yung pasmado mong dila, ha? Gusto mo i-blower kaya kita? Para naman matikman mo, Hindi pa rin ang masamang ugali. Ano ba? Oy, Christy, tigilan mo si Shaira. ikaw, pakailamera, umupo kami yung namin. Huwag nang gigil sa'yo. Tumigil ka mo eh. Yan, diba? Ano ba? Dugit mo talaga, no? Gusto mo nakaunin sa kaibulit mo. Aray ko! Ano yun? Ako nang gigigil. Ano ba? Oo, anong gagawin mo? Oh my God! Gigil ako sa'yo! Visit. Oh, wala ka pa sa impyerno, nararamdaman mo na kung gaano kainit. Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Huwag kayo maging skandalo dito! Paalisin mo yung babaeng yun dito. Ako? Ako papaalis? Diyon ako nauna dito, bakit ako aalis? Eh, tignan mo naman ginawa sa akin, oh, yung mga dugyot na ng paalisin mo.
Kung gusto mo na ikaw yung kunin ko for my wedding at ikaw ang mag-ayos sa buong wedding entourage ko, I suggest na paalisin mo yung mga yan. Alam mo, huwag kang magpapa-intimidate sa babaeng yan. Okay? Kasi siya naman yung nauna eh. Wala akong ginagawang gulo dito eh. Kapal na mukha mo nung wala kang ginagawang gulo. Ikaw ang nang-provoke sa akin, di ba? Ang dami-dami kung ano ng mga bastos na pinagsasabi mo dyan. Ganyan talaga pag mga taga-bundok. God! Sorry, ma'am. Pero lumipat na lang kayo ng salon. Tama po ba yun? Hindi pa nga tapos yung treatment ng pinsan ko. Pinapaalis niyo na kami? Ano? Meron silang right to refuse service para sa mga kagaya ninyong mga bastos ang ugali. Wow, Shaira! Galing mo! Hanggang dito talagang babaliktarin mo yung mga nangyayari, no? Tama po si Miss Shaira. Sorry, sir, pero hindi tama yan. Sa tingin niyo ba, hindi namin kayo irereklamo? I'm going to post this on social media. Hindi na, Kos. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Lumipat na lang tayo. Baka doon sa ibang salon, mas tapat pa at professional yung mga staff doon. Wag na tayo. Oo, tama dun kayo sa mga kagaya yung mga Haggard, dugyot. Go, go, go. Buy crinkles. Gusto mo yung sarili mo. Thank you ah. Ito naman, tingnan mo naman ginawa sa akin, girl, oh. Kakaloka. Kasi mo na. Dito ka na. Swiftly. Yeah. Bilis natin yan. Sige, mga customers. Bilib talaga ako sa'yo, Cobb. Kala ko mabagal at kinakalawang ka na. Sanggol ka pa lang. Marami na akong pinatutumba, ha? Kaya, bata ka pa sa akin. Hindi basta-basta uubray ang ginagawa mo, ha? Cobra, kinagato na as! Ito lang. Relax lang. Ako bahala. Sige. Relax lang. Cobra! Pakawalan mo ako dito! Alam ko gagawin ko. Alam ko first aid dyan. Ano pang hinihintay mo? Pakawalan mo ako dito. Alam kong gagawin ko. Sige ka, mamamatayan si Alakdan. Kakalat yung kamandag na ahas sa buong katawan niya. Huwag kang magtanggang tumakas, kundi pasasabugin ko yung bungo mo, ha? Tara! Leon! Kanina pa kita hinahanap. I have news for you. Bakit? May nangyari ba kay Billy? No. Billy's good. I talked to her doctor. Pwede na siyang makauwi. She would be an outpatient, but she can do her therapy at home. Isn't that good news? Oo naman. Aray. Maganda malita yun. What's wrong? Hindi ka ba masaya? Makakauwi na si Billy. Siyempre masaya ako. Dami lang akong iniisip niya. May aminin ako sa'yo. Nakita ko kayong nag-aaway ni Christy. Di pa ba kayo okay? Alam mo, simula nung naging kami, ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong kalaking pag-aaway.
Siguro ang dami naming problemang hindi namin naayos, kaya lumobo na lang na lumaki. Lumaki na lang na siya na lumaki. Kaya ngayon, hindi ko tuloy alam kung saan magsisimula ako, papaano, para lang ayusin yung problema namin dalawa. Well, sana maayos niyo. At sana ma-realize ni Christina, sobrang swerte niya na mahal mo siya. Kasi baka pagsisihan niya kung papakawalan kayo. Hindi ko maintindihan bakit sa lahat ay siya. Hindi natin siya gusto ba ito? Kailangan elevated yung puso niya. Isa lang sa sugat niya. Diyan na ka dyan. Diyan. Balikan natin itong binti niya. Dito sa mahita niya. Para hindi kumalat yung venom ng ahas. Mga vital organs sa upper body parts niya. Kailangan mo balis ng sugat niya. Alam mo ba talaga ginagawa mo, ha? Oo, binigyan ko na ng first aid. Pero pansamantalang lunas lang to, Kailangan pa rin dalhin to sa ospital. Ha? Hindi pwede. Baka uliin ako ng mga polis. May makakakilala sa akin yan. Hindi. May kakilala ako na taga-health center. Pwede natin papuntahin dito, ha? Kapag kakatiwalaan yun, hindi na tayo susuplong sa pulis. Sandali. Ganito gawin nyo. Picturean nyo yung asa kumagat sa kanya. I-send mo yun sa kaibigan mo para alam niya kung ano ang venom ibibigay sa kanya. O sige, ako na bahala doon. Ngayon, magampanan mo na papel mo. Balik! Dali! Mitch? Naririnig mo ako? Uy, girl, sorry, di ako makaka-join sa coffee, ah. Yeah, I'm still here at the hotel, eh. Di ako makaalis kasi andito pa si H&R. Oo, I'm so sorry for bailing out dun sa movie, ha? Bawi na lang ako. Oo, ayoko kasing iwan si H&R kasi heartbroken siya, eh. Alam mo ba, taken na yung ex niya. Ikakasal na actually. Tapos yung boss ko, mukhang gusto niya pa rin. Yes, sure ako. Kaka, alam mo napansin ko nga dati, si H&R puro work and business lang yung priorities niya. But ever since bumalik kami dito sa Pilipinas, lagi na lang siya nandun sa pang-ama niya. Tsaka na-observe ko rin Boss! Kanina pa po kayo na dyan? Long enough to hear na pinag-uusapan niyo ako na kung sino mo nakausap mo sa telepono mo. Sorry, H&R. Pasensya na talaga. Please don't fire me. Hindi na po mauulit, promise. Tuloy mo. Oh? May sinasabi ka kanina sa kaibigan mo, diba? That you observed about me. Gusto ko ituloy mo. Narinig ko po kasi yung conversation yun ni Sir Leon earlier. And na-observe ko lang po na yung mga sinasabi niyo po, hindi talaga yun yung ibig yung sabihin. Na kahit wini-wish niyo po na magkaayos sila ni Sir Leon at ni Ma'am Christy, alam ko po na mabigat sa loob niyo yun and nasasaktan po kayo. What's your point? Naniniwala po ako na may feelings pa rin kayo kay Sir Leon. And sa akin lang po, kung mahal niyo pa rin siya,
I don't think there's anything wrong kung gusto nyong maging kumpleto ulit yung pamilya nyo, lalo na may anak kayo. I'm sorry. I'm so sorry. I don't know what's gotten into my head. I apologize for speaking my mind. I didn't mean to meddle with your personal life, H&R. You don't need to be sorry, Alex. Alam ka naman na sinasabi ko to kasi you care for me, maybe. Pero na-curious ako sa sinabi mo. You think I still have feelings for Leon? It's okay, huwag ka matakot. I want you to be honest with me. Just say what you think. Napansin ko lang po kasi, H&R, na tuwing kasama niyo si Sir Leon and si Billy, saka lang po kayo nagiging genuinely happy. Think so? Yes. Dati po kasi kahit sunod-sunod yung success niyo, hindi ko po nakikita yung ganong klaseng happiness niyo eh. Like there's something missing. And I feel like there's a void that only Sir Leon and Billy can fill. So, if I were you, ipaglaban mo and huwag mong pakawalan. Sana po hindi kayo magalit sa binigay kong unsolicited advice. Salamat nga pala kanina. Sabi nung health worker, buti na lang daw at nabigyan mo ako ng first aid. Kundi, baka natuluyan ako. Wala yun. Ginawa ko lang yun para ipakita sa inyo na hindi ako kalaban dito. Gusto ko patunayan sa inyo na pwede tayo magtulungan dito. Buti na lang pala, hindi ka namin tinuluyan. Kaya ng utos si Shaira. Malaki pala pakinabang mo. Alakdan, may pakiusap sana ako sa'yo. Kapalit ng pagligtas ko ng buhay mo, pakawalan mo na ako. Para makauwi na ako. Para makapaghiganti ako kay Shaira. Para makasama ko na yung anak ko. Hala. Hindi ka na mamalik, Matali. Ako, Mata. Pinagloko sa akin, Talona. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi kita naligtas. Hindi ko matingnan si Billy dahil nung nakikita niya ako. Nakukonsensya ako sa kanya dahil hindi kita naligtas. Tapos buhay ka ngayon. Yes, anak. Laban yan. Laban naman. Good Ayos ka na. girl. Yan. I'm so proud of you. And we Yan, ayos ka na. Mother's always right. Ang galing mo, anak. I'm so happy. Stop it! Hahanapin ko yung hayop na yan. Tugo yung kamay mo. Ayos ka yan. Akin na. Let me do it. Ngayon, hindi ka naman mag-isa sa laban na to. Nakita ko kayong nag-aaway ni Christy. Ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong kalaking pag-aaway.
napansin ko lang po kasi, HNR, na tuwing kasama niya si Sir Leon and si Billy, saka lang po kayo nagiging genuinely happy. Pag-ibig niya'y sa akin lang alay. Hindi ko maintindihan bakit sa lahat ay siya pa ang napili mong ibigin. Ayan, ito na tayo na. I don't mean to impose, pero pwede kaya magstay doon sa condo ko na hindi pa ginagamit masyado. May kalakihan yan. Tsaka walang hagdan doon, kaya baka mas komportable si Billy doon if you stay there. Mukhang ayos nga dun ah. Pero hindi ba yung Billy? Yan ba? Pasok na. Dali. Apo. Hala, salamat na lang dun sa alok mo. Pero maalagaan naman namin si Billy dito. Saka hindi ako pwede umalis dito dahil nandito yung trabaho ko eh. Dito yung talya. Okay. If you change your mind, let me know. Kausa. Ikaw muna kay Billy. May pupuntahan lang ako. Oo naman, kami nang bahala. Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang si Christy. Kasi tumatak sa akin yung payo mo na huwag nang patagalin yung tampuhan namin dalawa at ayusin na namin yung problema namin. Anak, alis mo na si tatay ah. Kausapin ko lang yung nanay Christy mo para mabuo na yung pamilya natin. Kausa? Sige. Ayusin mo yan ah. Kubalan. Ana? Tari po na si Billy. Oo. Billy, ako, na-miss mo dito. Dito muna tayo. Christy. Leon, sige, upo ka na. Pasensya ka na kung di ako nagsabi sa'yo na darating ako. Gusto ko lang sanang ibalita sa'yo na nakalabas na si Billy. Nakauwi na siya at doon na niya itutuloy yung therapy niya. Mabuti naman kung ganon. Kailan ka ba dadalaw sa bahay? Miss ka na ni Billy. Miss na din kita eh. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi naman kasi ako galit, Leon. Siguraduhin lang natin na natuto na tayo sa mga pinagdaanan natin para hindi na natin pagtalunan ulit. Yun lang ang gusto kong masigurado. Sandali lang. Paano yung kasal natin? Pati ba yun nagbago yung isip mo? Hindi naman ako umaatras sa engagement natin. Gusto ko lang na bago tayo magpatuloy, wala na tayong mga bit-bit ng mga negatibong issue na makakaapekto sa relasyon ulit natin. One day at a time, Leon. Sana maintindihan mo yun. Alam kong paulit-ulit ko ito sinasabi, pero gagawin ko din ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo dahil mahal na mahal kita. At ayokong mawala ka sa akin. Sa akin siya, o
Please, buwang kita ha. Sorry. Yan. Yan. Oh. Kain lang ng kain ha, Billy. Isa pa. Yan. Ay, sorry. Yan. Isa pa. Kwago ka na dyan. Ay! Ayun na po, sige po. Ito na yung juice mo, Billy, ha? Pero kain ka muna. Bilib ako sa'yo, Ma'am Hana. Galing mo kasi mag-alaga kay Billy eh. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na naging dati kang kalasag. Ang sosyal niyo po kasi. Alam mo, Kwago, kahit saglit lang ako naging kalasag, memorable sa akin yung mga araw na yan. Kasi, doon nabuo si Billy. Anak? Uy, yun. Dito kayo lahat. Ba't ang bilis mo bumalik? Kamusta yung lakad mo? Mamaya na lang ho tayo mag-usap. Mami? Kailan po ba kayo magbabati ni Tito Leon? Alam mong may tampuhan kami, anak? Narinig ko po kasing pinag-uusapan ni Lola at ni Yaya Meldy. Is it true po ba? Maliit na tampuhan lang yon, wag mo nang iintindihin, ha? Magkakaayos din naman kami ni Tatay Leon mo. Sana nga po. Kung ano man po ang mistake na nagawa ni Tito Leon, I hope patawarin niyo na po siya. Miss ko na po kasi yung pag-bonding namin eh. Minasuklayin ko na yung Sige pa. Gabi na. Huwag mo uwi. Hinintay ko muna makatulog si Billy. Plus, wala naman akong work tomorrow. It's the weekend, so... Meron ka pa dyan? Iinom ka pa ba ng mumurahin? Ito ka ba? Favorite ko to nung nasa kuta tayo, di ba? Actually, alam mo, nung nag-aaral ako abroad, miss na miss ko na to. Among other things. So ba pag-usapan? Ano nangyari sa lakad mo? Kaya nga ako umiinom para makalimutan ko eh. Naging ganyan ka din ba nung
Inakala mong patay na ako? Saan naman nanggaling ang tanong niya? Wala. Curious lang ako. Araw-araw. Pero walang alak kung kaya mo pamanhid ang puso ko. Gusto ko lang mamatay na. Iniisip ko lang si Billy. Ganon. Ganon kasakit yung nararamdaman ko. I'm sorry. Naramdaman mo yun dahil sa akin. Hindi nga. Alam mo ba, seryoso ako. Ano? Nung nakita kita ulit, muntik na kita hindi makilala. Ah. Bakit? Ang dati ba nasa kuta, ang gusgusin ng itsura ko? Ha? Oo. Medyo. Iba na kasi yung pananamit mo. Ayan o, nakapolo-polo ka. Mukha ka lang naliligo. Uy, Oo. kahit naman ganun yung itsura ko dati sa kuta, naliligo ako. Mas maayos ka na tignan ngayon. Hindi kasi malamig nga sa kuta, kaya nga minsan lang ako maligo. Saka kahit naman ganun yung itsura ko, dami naman nagkakagusto sa akin. Oh, talaga pa? Oo, kagusto ka nga sa akin, di ba? Pero alam mo, hindi ka mahirap magustuhan yan. Cheers. Yung alak na yung nagsasalita. Cheers nga. Tagal pa nang di. Napakatakaw pa rin sa pulutan. Bakit ikaw, hindi ba? Hindi daw. Kaya, alam ko paulit-ulit ko ito sinasabi, pero gagawin ko din ang lahat para maging karapat-dapat sa Riptide. Mahal na mahal kita. At ayokong mawala ka sa akin. Kung ano man po ang mistake na nagawa ni Tito Leon, I hope patawarin niyo na po siya. Miss ko na po kasi yung pag-bonding namin eh. Di pa ba sapat mga luha sa aking mga mata? Binigay lahat ng kaya sapagkat iniibig ko siya. Di mo ba matatanggap siya?
Ubus na yung pulutan mo. Ano ka pa? Ay, hindi pala. Ako na. Lasing ka na. Dali. Ako na. Lasing ka na. Dali, ito. Sa'yo na to. Dali, ako kukuha. Kami na. Dali na, ako na. Ako na. Nagbisita ka Leon, na to. Sige na, ako na. lasing ka na. Hindi na, halika na. Halika na nga. Hindi siya bibitawan, siya ay ipaglalaban ko. Akong siyang nauna, akin lang ang asawa ko. Dapat sa akin, para sa akin siya. Dapat sa akin, para sa akin siya. Oh, sa akin siya. Sa akin siya. Hindi siya bibitawan, siya ay ipaglalaban ko. Ako ang siyang Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko po kasi yung nangyari kay Billy. Kamusta po siya? Nang maaksidente siya, naapektuhan yung pag-iisip niya. Hindi rin siya makapagsalita, hindi rin siya halos makakilos, di siya makalakad. Tyra is marrying Jordan, na ex ni Christy. Si Christy naman ikakasal kay Leon. What a small, small world. So, does this mean na babawian niyo na yung mag-ama niyo? First love never really truly dies. Huwag mong kalimutan yung mga napagdaanan niyo ni Leon dahil lang bumalik ang kanyang ex. Alam mo, kung ako sa'yo, respetuhin na lang natin kung ano yung gusto niya sa ngayon. Huwag ka nang makialam dito, Jordan. Ngayon na kami ni Christy. At kahit ikasal kayo, poproteksyonan ko pa rin siya bilang nanay ng anak ko. Ingudin kayo mukha mo dito sa gate.